Good afternoon everyone. Ayan, so this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, kung kayo po ay anti-Duterte, ay wag niyo na pong panoorin ang video na ito dahil check ko pong hindi po ninyo magugustuhan itong ating breaking news ngayong araw. May, ano ba ngayon? May 20? 21. May 21. Ayan. So, unahin ko na po itong dalawang Filipino ICC Assistant Counsel, no? Si Attorney Cristina Conti, no? Ito po yung humarap po sa Quadcom, kasama po niya yung mga sinasabing biktima ng extrajudicial killing at syempre kasama rin po si Attorney Joel Ruiz Butuyan, yung isa po sa mga ICC accredited lawyer. Okay? So, kung inyong matatandaan, mga kaibigan, ay napakaingay ng dalawang ito, no? At talaga namang very vocal po sila sa pagsasabing kriminal itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron daw mga 30,000 na mga biktima ng extrajudicial killing and so on so forth, no? Siyempre, yung mga uto-uto naniwala. Kasi abogado nga naman tong mga to. So, dahil nga po hindi na nakapagpigil itong si Attorney Nicholas Koopman, nagsalita po si Attorney Nicholas Koopman. Sabi niya, kung mayroon talagang mga biktima ng extrajudicial killing, ay free sila na maging parte ng investigasyon. Hindi tututulan ni Attorney Nicholas Koopman itong mga biktima ng extrajudicial killing dahil karapatan niya ito. So, wala raw katotohanan itong ipinagkakalat na balita ni na Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Ruiz Butuyan na hiniling di umano ni Nicholas Koopman sa ICC na limitahan yung pagtanggap sa mga biktima ng EJK. Hindi daw niya hiniling na hingan dapat ng mga identification, no? Documents kagaya ng passport, national ID o kaya social security number itong mga biktima na nagnanais mag-participate sa prosecution, no? Para maidiin si dating Pangulong Duterte. Sabi po ni attorney ay sinungaling itong dalawang abogadong ito. At ito po yung nireveal ni Attorney Nicholas Koopman sa public. Hindi po tanggap, hindi pa po approve ng ICC na maging prosecution lawyers itong dalawang abogadong ito. Kaya wag silang mag-ingay-ingay dahil walang matters, walang silbi, walang merit yung kanilang mga pinagsasasabi sa social media, maging sa mainstream media, kung sila po ay nai-interview. Wala pong saysay yun dahil hindi po sila nire-recognize ng ICC. Okay? So, after pong magsalita ni Attorney Nicholas Koopman, ay wala na pong narinig dito sa dalawang abogado na ito. So, tahimik na po sila dahil natakot po sila na baka sila ay balikan at ikulong sa ICC. Okay? So, yung pangalawa naman, mga kaibigan, ay nagsampa po ng motion itong abogado ni dating Pangulong Duterte na i-disqualify yung dalawang ICC judges. At dahil nga sa nauna po nilang pahayag na i-prosecute at meron daw karapatan, meron daw jurisdiction, meron daw authority ang ICC sa Pilipinas. Sabi ni Attorney Nicholas Koopman, paano magkakaroon ng jurisdiction ng ICC? Hindi na nga miyembro ng ICC ang Pilipinas. Saka
walang karapatan itong dalawang judges na ito na magsalita ng advance, lalo na wala sila sa chamber, wala po sila sa trial. So hindi sila maaaring magbigay ng kanilang personal na opinion o mga judgment na tinatawag. So dahil dyan, nagsalita na rin po ang ICC President na si Tomoko Akane. Sabi ni Tomoko Akane, karapatan ni Atty. Nicholas Koopman at tama lamang ang motion ni Atty. Nicholas Koopman. Therefore, sagutin ninyo ang motion na ito na inihain ni Atty. Nicholas Koopman in 10 days. Bakit kayo hindi dapat ma-disqualify bilang ICC judges? Okay? Yan po yung pangalawa. Pangatlo ay nag-resign po temporarily itong si Karim Khan for alleged sexual case. So, pinalitan na po si Karim Khan. At ito po yung pinakang breaking news kanina lamang, pang-apat. No, pang-apat po na dahilan. Winidraw na po ng United States. Ayan. Winidraw na po ng United States ang software, ang license software ng ginagamit po ng ICC. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon na po ng trial or kahit anong trial, kahit sinong tatawag dito, akusado, ay hindi po o kaya hindi na nila magagamit yung software nila. So, ibig sabihin, kung ang language ay Filipino, wala na po silang magagamit na software to translate. Kung ang language po nila ay ibang lahi, no, ibang language, at hindi po nila naiintindihan yung language na yun, paano pa po nila maiintindihan yung prosecution at yung defense? 'Di ba? Kasi nga po, yung software na ginagamit sa ICC ay kabilang o kasama po sa US sanctions na ipinataw sa kanila ng US President Donald Trump. Diyos ko po, magmamanual sila ngayon. Magmamanual sila at typewriter, posible na typewriter yung kanilang gamitin. 'Di ba? Typewriter yung gamitin nila. Ang panglima, hindi na po mabuksan ni Karim Khan yung kanyang bank account. Hindi na rin mabuksan ni Karim Khan yung kanyang access sa ICC. So, ibig sabihin, yung email niya ay hindi na niya mabubuksan. Kaya, wala na po siyang choice kundi bumaba sa pwesto bilang chief prosecutor ng ICC. Okay? Yang 5 bagay na yan, mga kaibigan, sa tingin ninyo, matutuloy pa kaya yung kaso laban kay former President Duterte? Gayong hirap na po sila. And at the same time, ICC President na po ang nagsabi. Inutusan na po niya yung 2 judge na magpaliwanag, sagutin yung motion na isinampa ni Attorney Nicholas Koopman. Di ba matindi, mga kaibigan? Presidente na po mismo ng ICC. So, yun na nga guys, no? Ang ating point dito. So, ngayon, dahil nilimitahan na nga po, no, dahil nagsalita na nga po si Attorney Nicholas Koopman at sinabi na niya yung tungkol sa 2 abogado, si Attorney Joel Ruiz Butuyan at si Attorney Cristina Conti. So, tahimik na sila. Ngayon, yung mga biktima kagaya ni Aling Sheila, ayan, paano na? Sino na yung magtatanggol sa inyo sa ICC? Diba? Kung itong 2 abogado na nagsulsol sa inyo, hindi po
accredited at hindi po tinatanggap ng ICC. Ayan na nga mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, ayan, so agree ba kayo na itong si Attorney Cristina Conti at Attorney Joel Ruiz Butuyan ay kasuhan po ni Attorney Nicholas Kaufman sa pagpapakalat po ng fake news. Ayan, so alam naman po natin na sa record po ng ICC ay 43 lamang po yung biktima ng extrajudicial killing. At yung 43 na yon ay hindi pa po sigurado. Narinig naman po ninyo yung pre-trial po nila na sabi po ng ICC, there are 19 cases of alleged extrajudicial killing victim. Alleged pa lamang po, 19 nung mayor po si dating Pangulong Duterte. And 24 or 23 po noong siya po ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ganon din po yung nasa record ng ICC, alleged victims. Hindi po sigurado yung ICC na sila nga ay biktima ni dating Pangulong Duterte. So yung 43 na yun ay malinaw na narinig po natin, alleged victim, at ang pangalawa po, co-perpetrator lamang si dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin kung co-perpetrator lamang si dating Pangulong Duterte doon sa 43 victims na yon, sino yung pinakang main actor? Sino yung pinakang kriminal? Sino yung tao sa likod ng 43 extrajudicial killings?